The weather are so cold, cloudy, windy, and peaceful. Actually guys, maraming tao doon. Nandito kami. O, tingnan nyo tong paligid. O, di ba? Yun, maraming tao. Doon, sa kabila. Kaya dito ako pumunta sa lugar na ito banda para magmuni-muni. Alam niyo guys, may napanood ako na video last month na talaga naman nilalanggam na sila sa sobrang tamis. Alam niyo yun? Parang na-confuse nga ako eh. Akala ko nag-aaway yung dalawang babae dahil sa isang lalaki yung pala prank-prank lang. Pero nakakatawa. Pero talaga naman guys na sobrang tamis talaga ng relasyon nila. Yung mga nakikita mo na mga laugh-laughan. Sobra talaga guys. Anyway, hindi naman, ganun naman talaga in the first stage of your relationship, masyado kayong masaya. Masyadong nakaka-amaze, nakaka-impress. Kagaya sinabi ko sa isang video ko na lahat gagawin ng isang lalaki para mawin ang heart ni babae. O naman, diba? At tayo namang mga babae, gagawin din naman natin ang lahat na para makita nila yung totoong tayo, ang tunay na tayo, and then magkaroon ng makikita din natin yung acceptance nila sa atin, 'di ba? Kayo nai-inlove din sa isang lalaki na makikita natin yung sincerity niya, makikita natin yung hard work niya, ang effort na sa sobra yung pagmamahal niya na grabe din ang effort niya para mawin ka niya. Diba? Yun naman ang gusto natin. On the first stage of your relationship, na both of you working so hard to have a happy relationship. If the times comes around that there was a tornado in between you and your partner, and then you have to do your best to fix it because of your samahan, because of your love, na nandun nakaband na sa inyong relasyon. Di po ba? Maybe, di mo pa na-experience kung paano na-failed ang relationship mo or hindi ka nagkaroon ng up and downs relationship, or either you never been on that broken heart status in life. Kaya talagang parang sugar. Parang ang sarap sa pakiramdam. Ikaw naman na klaseng tao, pag once na-experience mo na yung naging broken-hearted ka before, na-experience mo na yung broken relationship, nagkakaroon ka na ng preno muna, diba? Nagkakaroon tayo ng, teka nga muna, first thing, we have to observe the person if he is willing to accept us. After all those bad experiences, we need to be honest sa isa't isa para nandun kasi pag hindi tayo honest sa isa't isa, hindi natin mabibuild ang relationship na yun We have to be honest each other to make us feel comfortable as well. So ito yun guys. Yung sobrang tamis, yung sobrang ganda ng samahan ninyo. And then, dumating ang punto na after few months, hindi pala ganun yun. Kumbaga, daan lang pala ang saya, daan lang ang sarap, daan lang ang saya na mararamdaman mo on that moment, on that first stage of your relationship. Doon mo ma-realize na ay dumaan lang pala yun. So ito na kami. Dumaan ito sa wall ko, hindi ko naman yan actually fina-follow mga yon, pero dumaan. And then nagulat ako na mayroon na. Ito yun si man na nagsalita ng ganito. Anyway, wala naman tayong karapatan na manghusga, pero when I watch this, nagkaroon ako ng knowledge more na
pwede ko pang i-apply sa sarili ko dahil sa ginawa ng lalaki na to. Lalabas ko lahat ng baho yan. Respeto ko yung babae na yan. Dapat rin yung viewers natin. Punong-puno na ako. Punong-puno na ako sa'yo. Bakit pa babae? Andun yung simpatya? Maling-mali kayo. Bakit? Babae lang ba ang mayroong karapatan? Babae lang ba? Yan naman mahirap sa relasyon eh. Pag yung babae, pag nagrelasyon, naghiwalayan, lalaki agad yung mali. Ngayon malalaman niyo kung sino yung mali talaga. Yun. Pasok, dami pumasok ko. Kaya pasok yung mga Martes. Punong-puno na ako sa kapastikan. Punong-puno na ako sa puro panluloko ng mga tao. Punong-puno na ako. Probinsya na to tayo, hindi mo ako manluloko. Huwag mo akong lukuhin. Kung ikaw lumaki sa partatulan na lugar, lumaki akong tahimik dito, gigulong mo lang ako. Ngayon. Kala mo ang pagkatapang mong pagkababae, palinis ka. Palinis ka, matanda ka. Palinis ka talaga. Naghahanap ka ng respeto. Sarili mo, di mo kayang respeto. I-respeto mo na sarili mo para makamit mo yung respeto. Respeto? Ano respeto sa sarili mo? Panoorin mo yung mga vlog mo dati, naghuwad-hubad ka na sa harap ng camera. Sabihin mo, respeto sa sarili mo. Nakakatawa ka. Nakakatawa ka. Sa ngayon, mga ilalabas ko muna. Ayun guys, napanood nyo na. Ayun. Grabe. Ganito pala siya. Parang hindi ako makapaniwala na kaya niyang sabihin ang mga brutal na mga salita tungkol sa babae na naging karelasyon niya. On the very first day na nakilala mo si babae, you are not so sure kung nagsasabi siya sa iyo ng totoo o hindi. But because you are so interested with that woman, you have to spend more days, more time with her to know more about her. So, ganon din kaming mga babae. Gusto namin na makilala pa namin ng lubusan si lalaki na nagkakaroon ng interest sa amin. Kasi kung kami mga babae, wala kaming interest talaga. I'll never spend time with you. Pag once na si babae, may interest din sa isang lalaki, she will also make a time for that na magkaroon kayo ng bonding. Alam naman ng mga lalaki kung ano talaga na klaseng babae, sino talaga na babae ang pinagkakainteresahan niya. Alam nyo yan na mga lalaki kayo. Nakilala nyo pala na 1 week nyo na nalaman ang katotohanan. Na siya ay may anak, na siya ay walwalera, na siya ay palengkera, na siya ay butangera, or siya ay may ganito lahat, whatever. Siya ay nagkaroon ng mga anak sa iba't ibang lalaki, or she is not serious to have a relationship. She just want to play all this. She just want to try. So, alam mo yon, alam mo na lalaki. Pero, pumasok ka pa rin sa buhay niya. Alam mo sa sarili mo bilang lalaki kung ito ba ay gusto ko to maging partner in, or in spite of all her past, you wanted to be with this woman. So alam mo yon. Kami kasi mga babae na a-amaze kami, na i-impress kami sa isang lalaki na nagpapakatutuo sa amin, na hindi nila tinitingnan, hindi nyo tinitingnan kung ano man ang past experiences namin kasi tinanggap nyo kami ng ganito, diba? Pero kaya nga masaya kami dahil tinanggap kami, okay? Ako, maging masaya ako sa isang lalaki na tinanggap niya ako after all those things. Diba? Kasi mahal niya ako. Ganun yun, pag mahal mo yung tao, tanggap mo. Ngayon, ito na. Masaya kayo. Nagkaroon kayo ng misunderstanding. Nagkaroon kayo ng kaguluhan. Lahat na yun kinalimutan. Okay? Nagkaroon kayo ng disappointment. Hindi kayo nag-usap ng maayos para isital ang problema. Ganto sila kalala, ganto kalala. Makinig kayo. Lahat bubungkat mo na. Walang pakialam sa social media ngayon. Mga ko, masyadong inobos yung pasensya mo at respeto ko. Nalating sila, ano gagawin ni Cherry Talk eh? Wait guys, ano gusto nyo? Lalaki, babae, kuha tayo. Ganun, kasama. Ano gusto mo babae, gusto mo lalaki? Siya mabis mo magbibigay. Kasi nga, galing ka sa lakad-lakad. Alam yun, sa English, lakad-lakad. Alam mo ba yan? Oo, alam nyo yan. So yan,
Pag nagiinuman sila, nililituhan niya yung mga tropa niya na mga lalaki, babae. Ganun talaga si Cherry Toke. Sa relationship kasi, pag once kayo ay nagkaroon kayo ng problema na couple, pero you still love each other and you cherish everything that you shared together, gagawin nyo pa rin ang pwede nyong gawin para i-fix ang relationship ninyo. Ngayon, kung hindi na talaga magawa yon, there is no point of fixing it. There is no way to fixing that relationship. Pwede naman maghihiwalay ng tahimik, pwede naman maghiwalay na wala ng away. If you can sit together and talk voice out every single thing na mabigat sa inyo, to release everything just to make yourself comfortable, to open everything, you can do it privately. Diba? Na isi-share nyo yung lahat ng bagay na yun para magiging okay, masettle kayo. Speaking about respect na sinasabi, no? Paano ba ako respetuhin ng isang lalaki? Sa akin kasi, if you respect me, you talk to me nicely. Hindi yung nagmamak ka dahil disappointed ka na sa akin, dahil may nagawa akong pagkakamali sa'yo, dahil hindi ka na masaya sa akin, nagsawa ka na sa akin. Do you need to go in the public para imamak mo ako? Diba? So, how do you respect a woman? Pag ang lalaki ay may respeto sa isang babae, kahit ano pa siya kadumi, kahit ano pa kasalanan niya, you could never took such a terrible words in the public na ganito siya, na naman ay ginamit mo siya for how many times? And then you've been together with her happily before, and then kinalimutan mo yun at ang bonding nyo, ang pinagsamahan nyo dahil sa sobrang galit mo, and then you speak out all the terrible words para lang durugin ang puso niya, para pahiyain siya. Those things, guys, na gagamitin natin para masira ang naging partner natin in the public, you are not respecting yourself, you are not either respecting a woman, and especially your mother and your sisters. Kung nagsalita ka ng hindi maganda about sa ex mo in the public and it's too harsh that words, how can you claim yourself that you always respect other people? Tatawanan kita. If I encounter that kind of man, tatawanan talaga kita kasi you such a bold, diba? Pag tayong mga babae din, we are not happy with our partner anymore. We are not happy with our husband anymore. So we decided to separate with our partner because we are not happy anymore. So we just want to be with ourselves, with our children, kung ano ang kakayahan natin para sa mga anak natin at para sa sarili natin. If we are strong enough na panindigan yan, we can do that. Kung malakas ang self-esteem mo, masasabi mo yun sa sarili mo, makukonvince mo yung sarili mo na I'm gonna get out from this situation. I'm gonna face this new stage of life. Diba? And then, disappointed ka doon. I don't think so, guys, na dapat pa ba panglandakan, especially kung yung relationship natin doon sa isang tao ay nagkaroon talaga tayo ng sexual relationship for 2 months, for 1 month, for 3 months, something like that. I think hindi natin dapat kailangan gawin na ipanglandakan natin. Alam nyo, guys, nakakasakit din tayo. At saka, my God, we are on the romance stage before na ang lahat na sweetness, lahat ng sweet words, honey words, narinig nyo both sides, narinig nyo from each other, and then napalitan ng, my God, soka. Kaya mo, sinusoka. Diba? Ang hindi natin matatawag na nagre-respeto tayo sa isang
tao kung pahiyain natin siya ng ganon kasi kahit ano pa man, they are not deserve na ipahiya natin yon. Kasi lalo na nagkaroon tayo ng romance relationship doon, nagkaroon tayo ng personal relationship doon sa taong yon. Hindi ko kailangan ipaglandakan sa mga kapitbahay ko na ito. Ang kapitbahay ko guys, hindi alam na ako yung sinasaktan. Kasi nakakahiya pa rin, diba? At ayaw ko rin mawala ang respeto ng ibang tao sa partner ko na salbahe. Of course, ayaw ko rin yung gawin sa akin. Diba? Ang babae, totally disappointed kasi pinagkatiwalaan niya yun sa lahat. Pagkatapos pala dahil hindi masaya sa kanya, pinahiya na siya ng ganon. Kung totoo man yung hindi, siya naman nakakaalam, di naman natin alam yon. Kung totoo o hindi ang sinasabi ng lalaki. Pero kahit totoo man yun o hindi pa rin maganda na sasabihin niya ito sa isang taong nakarelasyon niya. In my past relationship with Leo is a divorced man. Hindi ko siya tinanggap sa buhay ko na wala siyang proof na siya ay talagang legally divorced. Nung binigay niya na sa akin ang divorce papers, and then, I decided na tanggapin ko siya to observe him kung siya ba ay talagang karapat-dapat na pagkatiwalaan ko sa buhay ko. 6 months in my relationship with him, hindi siya nagkukwento sa akin ng brutal ng mga basta sinabi niya lang sa akin nag-divorce kami kasi hindi na kami nagkakaintindihan, ganun lang. Pero there have no idea the greatest reason kung bakit sila nag-end into divorce. And then, nagtanong ako sa kanya, anong dahilan? Bakit kayo nag-divorce? Kasi nakita ko naman sa kanya, okay naman siya, marunong naman siya. Sinabi niya sa akin na, pangit kasi yun na magkukwento ako sa iyo tungkol doon sa, basta nag-decide ako kasi mayroon akong na-discover, kaya nag-decide ako na maghiwalay. Pero talaga sobra in pain talaga yung naranasan ko doon. Sabi niya sa akin. Pero that is not right for me to speak about it in front of you kasi baka isipin mo na sinisiraan ko siya sa iyo. At pangit yun na magkukwento ako sa iyo tungkol sa previous relationship ko, tungkol sa ugali or anuman ang dahilan. You just know me. In our relationship, you have to find out kung ano talaga ako. Hindi mo na kailangan na malaman ko anong dahilan. Dahil nirirespeto ko ang isang babae. Kahit hindi kami na okay, kahit naghiwalay na kami, kailangan kong respetuhin yun dahil nanay siya ng mga anak ko, and then babae siya, and of course, galing din ako sa womb ng nanay ko. Kung gagawin ko yun, parang kung imama ko yung ex ko, para ko lang din ginagawa sa nanay ko yun. Na-impress ako guys. Na-impress ako. Kaya yun ang natutunan ko doon sa ex ko na Singaporean na hindi natin kailangan na siraan natin ng ganon. Ano pa man ang problema natin sa partner natin, tayo ang nakakaalam noon, tayo nakakilala sa kanila, ikwento man natin doon, they would never totally believe in you kasi hindi naman nila kayo, both of you na nakasama sa isang bubong. Kayo na nakakaalam each other sa lahat-lahat na yun. So sana man lang, we try naman dito sa video na ito, just encourage to those couples na kung ano man ang problemang pinagdadaanan nyo, you just release it. Both of you face to face, just be in peace after that. Hindi na yung nagsasabi pa ng mga brutalism words kasi sobra guys, nakakasakit talaga. Lalong nagkakaroon ng phobia ang mga kababaihan na hindi basta-basta magtitiwala sa lalaki dahil may nakita na ganito, 'di ba? Baka balang araw baka gawin din sa akin. Of course, kids. Oh my God, hindi man lang sana mangyari sa akin to. Sa akin kayo mangyari, my God, ano kayang gagawin ko? Naku, sasampahan ko talaga siya ng kaso, papakulong ko talaga siya kasi wala siyang respeto bilang sa pagkababae ko. Kahit ano pa man ang kasalanan ko bilang isang babae, hindi dapat natin gaganyanin na durug-durugin na natin kasi more than enough na kung ano man ang napagdaanan niya noon, more than enough na durug-durug na siya, and you should be there with her to understand her, to support her emotionally and psychologically. Na kahit anuman ang mangyari sa relasyon nyo, you still remain there as to support her emotionally and psychologically.